Style ko, parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng Pag-usapan natin pare. Ako ang Batas aka Ginoong Rodriguez at syempre kasama ko dito isa sa mga OG ng Pinoy metal. Puta na ikipagbakbakan na noong 90s pa. So, yeah. Walang iba kundi si Tyrone yon ng Genital Yeah, Grinder. magandang hapon. Yeah. Kagigising ko lang. Sandali, ba't blurred ako? Yan. Kamusta ka na pare? Okay naman. Medyo adjusted na. Ang hirap din dito kasi. Oh, yun In a sense, positive siya pero alam mo yun, di ba mahirap din. yeah. Para sa lahat din ng hindi pa nakakaalam, no? Nasa Canada si Tyrone, same city kami. Pero hindi pa kami nakakapagsalubong kahit kailan. Pero hopefully soon. Tingnan natin. So, yeah. So, yun nga. Sabi mo, adjusted ka na pare. Kailan ka pa ba nandito sa Canada? 2023 April. Oh, Doon ako, sabay tayo. sabay ba tayo? Oo. Yan, April doon ako. 2023 din ako, pare. Kami ng Ah, pamilya ko. ako naman sumunod sa pamilya ko kasi di ba, high school pa lang ako. Yeah. Oh, actually elementary and yung buong pamilya ko. Late lang ako nag-decide Ka- na Ikaw ang huli. parang ako yung huli. Oo. Yun. So, Long bakit story. bakit ka nagpasya na itigil ng ano sa ano ang mga ang pangarap natin sa Pilipinas? Di actually nga, sinabi ko to sa isang interview pero totoo naman yun eh. Kung meron kang life sa Philippines, hindi ka mahangarap lumabas, di ba? Yeah. Masaya eh. Pero pamilya din kasi yung decision making. So, mag-isa ako for 32 years sa Pilipinas. Ngayon, Um, parang kasi yung father ko may sakit. Mother ko tumatanda. Nung pandemic, nakapagkwentuhan kami. So, parang doon ako nag-decide na sinabi niya na gusto nila pagtanda nila, magkakasama ng magkakapatid. Makes sense, di ba? Ilan ba kayo mag-uutol? Tatlo. Ako panganay. Yung May dalawa na brother. nandito rin. Oh, na dumating sila rito. 5 years old and 8, mag-8 ka na. Fuck. Oo, sabay-sabay pala silang lahat. Ikaw lang nagpaiwan, no? Sabay-sabay. Ilan taong ka ba nung naiwan? To be exact, 14. So, ba't ka nagpaiwan? Hindi ako nagpaiwan kasi wala naman akong decision nun eh. Ang panganay kasi akong apo, paliit lang yung pamilya namin. Yeah. Sobrang paborito ako ng lolo at lola ko. Okay. Akala Oh. namin, siguro akala nila, madaling kunin. Wala, di ba, akala nila, hindi darating sa time na maghihigpit kasi noon na madali, di ba? Yeah. Oh. So parang sabi nila, pag namatay na lang kami, tsaka yung kunin si Tyrone. Kasi sa lolo at lola talaga ako. Kilala yun ng mga kabanda ko, yung lolo ko, si Lolo Pedro. Oh, Ayun shit. talaga, mas supportive yun. Hanggang sa namatay. Tapos nung namatay nung 99, tapos lolo ko buhay pa, so hindi ko nung pwede iwan, di ba? Ganun. Anyways, ganun lang naman. Okay. Simple. Okay. So, Yung wala na sila parehas, yun. Kaya nung pandemic, na-realize ko na rin, sabi ko, sige, tama. tama na, no? Sapat Tama na. na. Oh, Kaya ako ngayon, sa nung pandemya, yung pandemya rin talaga yung nagpa-realize sa akin na parang fuck, mahirap sa Pilipinas. Parang yun nga yung pandemic. dahil putang ina tigil 'di ba? Tumigil ang mundo tas para fuck, paano tayo? Paano kung kumbaga yun, basta ganun. Doon kami napadecide din na para fuck. Okay, punta na tayo sa ano, kung saan. Oh, yeah. So nandito ka, tapos Oo. naglabas kayo ng CD, ng album sa Like, ganito yan. Pilipinas. Before ako umalis, maglalabas sana kami ng EP na panibago. Okay. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, kaysa ilabas yung EP, yung nilabas namin another, nilalabas na naman kami another EP, ilabas ko na lang as anthology. Meron Yeah. kasi kami nilabas na album na cassette tape dati na hindi na mix yun eh, raw na raw. Okay. Sabi ko,
total bago ako umalis, gawin natin, i-mix natin lahat. Inayos namin. Tapos ginawa lang namin siya as independent release sa Pinas. Kaya anong taon yun? 2023 na habang andito ako. Oh, okay. Coordinated ako sa engineer kasi Ron. Oh, Coordinate kami sa mga kabanda ko, ganun. Tapos, record kami ng new song, whatever. So, kinumpile namin 18 songs. yeah. Ngayon, after nun, isip ako ng working title lahat. Nilabas lang namin sa Pilipinas yun as tinulungan kami ng Threshold Records ni... Kasi nakalimutan ko pangalan. Tinulungan kami ng Threshold Records ngayon. By the way, Hello Threshold. Ngayon, yun, nilaunch namin. Coordinated ako dito. Kasi sa GG kasi, kahit wala ako, in contact pa rin ako eh. Mostly talaga ako kasi nagsusulat ng mga letra, di ba? Yeah. Kumaga magpamilya na kami ngayon. Luckily, meron akong isang friend na pupunta ng Canada as tourist. Sabi ko, dalan mo ako ng kopya. So, dinala niya ako ng 3 kopya na Okay. CD. Personal copy ko lang. Mhm. Hanggang sabi ko, ano kaya ipasa ko sa label? Yung Oh, suntok sa one, wala namang may alam eh. yeah. So, pinasa ko, may isang label, may isang tao from dito na may contact sa Quebec. Pero yung label sa Quebec, hindi talaga nag-release ng metal. Ano sila? Luckily, para mga folk. Uso sa Quebec yung mga folk country, di ba? Okay. Luckily, yung mga heads, mahilig sa old school na rock and roll na metal. Yung Yeah. mga edad nila. Mm. Yung style ng music naman namin, hindi naman talaga Yeah. parang metal in a rock and roll way. Ah, ah. Sabi, let's do it. Oo. Solid, no? Ni-release, ayun. Tapos sabi sa akin, we need to change the cover. We need to remix it a bit. Kung makukuha mo pa yung file, tapos ibang filing yun. So, pinagtulungan naman namin ni Mark sa Genital yung cover sa Canada para magkaroon ng ibang atake yung cover. So, Okay. parang sabi ko, ang saya. And then from there, natuwa sila kasi hindi siya fast, pero hindi siya dead moving yung CD. Yeah. Sabi nila sa akin, we need to see you here. We need, parang bibinyagan daw dapat ang isang album dito sa Canada. Di ba sa Western country? Pag nag-release ka ng album, may binyag, yung launching. Oh. Which sa Pilipinas, ganun naman eh. Pero yung Oh. launching dito, parang mas maganda. Sabi ko, yung band members ko ba pupunta? Sabi niya, not sa ngayon. Kasi nga, di ba, bago lang eh. Pero it will take time. Pero, i-jam mo lang one time total, andyan ka naman. 1 or 2 times. So, ayun. Sabi ko, sige. So, sa long process, di ba, sabi ko, hanap ako ng membro. Una ko nasa isip, ikaw. Kasi alam ko nagbe-base ka, di ba? Hindi, ano yun, 100%. Pero hindi natin nagkikita. Yeah. Kasi, Yeah. wala naman kasi akong kilala gaano nun eh. Mhm. Tapos nasa isip ko, yung ano to, bago ba akong launch, nagkakwentuhan tayo, tapos biglang nawalan ka ng telepono. Naalala mo yun? Oo. Di ba, Tsaka nawalan ka ng Facebook. phone. O sa Facebook, sabi ko, let's move on. Move on ako nito. Then, hanggang sa si Richard Villavicencio. Okay. Nakinamit mo na ba siya? Hindi ata. Hindi pa ata. Hindi ko sure. Siya yung na-meet ko, nanood ako ng concert ng Pantera. Oh. Naglalakad siya. Nanood kami ng Oh, Pantera, di nanonood ba? din Hindi ako tayo nun. nagkita. Ah. Naglalakad siya. Nagtatagal. Parang narinig ko nagtagalog. Kinausap ko, gitarista pala. Okay. Stig. Anong Tapos banda same niya? time, nakalimutan ko anong banda siya, pero magaling yung bata eh. Alam mo yung ano, nag-aral pa sa UST ng Conservatory. Hindi ko alam kung Solid. yun ang tamang course niya. Solid, magaling. Detalyadong mag-gitar. Ah. Tapos, ang nakakatawa pa, before ko siya ma-meet, alam na niya yung 4 na kanta namin. Ang galing, no? Oo, so, yan, totoo yun. Astig. Inamin niya sa kaya ang dali ng adjustment. Tapos, Paano niya, kumbaga nasa Pilipinas pa lang siya, nakikinig siya ng Genital. napanood niya kami. Stig, saan daw? Sinabi ba niya? Oo, napanood niya kami sa Freedom Bar. Stig. Galing, Tumatak no? sa kanya yung style ng gitarahan ni Reggie tsaka ni Mark na yung, sabi niya yung may rock and roll attack sa gitara. Yeah. Yeah. Sabi niya gusto ko yun. Tapos hindi niya ina-expect na nag-meet kami. Tapos siya yung naging kaibigan ko dito. Ngayon, alam ko rin na andito si Kaloy, di ba? Bali of Rome, Yeah. dating Sultan of Snatch. Kabanda mo dati, sabi ko, invite ko rin yun. Kaso si Kaloy naman ang busy sa pag-aaral. Yeah. Kasi dito talagang focus eh. Ah. Luckily, nung perfect time, graduate na siya, nagkaroon na siya ng konting spasyong oras. Sabi ni Idol Kaloy, sige, game tayo.
game ako, susupport ako dyan. Hindi ko naman ina-expect na si Sir Carlos, tsaka si Richard, close. Astig. Yan, di ba? Alam mo yung magkaibigan sila. So, parang Ah, ang dali ng adjustment. So, sabi ko sa label, sige, game. May gitarista na. Tapos sabi ko, basis. Ngayon, wala. Sabi ko, ina-atake ko basis na foreign, tsaka vocalist. mm, Nakakuha ko ng vocalist na foreigner. Na-meet ko okay. sa bar sa event. Binap. Meron siyang copy ng CD ko din, luckily. Mhm. Yung ano Solid, nga, yung no? connecting factor. Tapos, sabi niya, "Yeah, I'll do it." Pero hindi daw niya magagawa yung boses ni JB. Kasi Oo, si JB sarili niya. different style. Sabi niya, "I'll do it sa version ko." Sabi ko, sige, adjust namin yung music for you. Pero ganung style. So, okay na. Sabi ko, basis needed. One time, na-invite ako sa Filipino birthday sa basement. Ay, hindi pala sa basement, sorry. Noon pa, nanood ako ng gig na sa Filipino Metal Channel. Yeah, Nakita ko na yung Joey. Yung yeah. Joey talaga, ang galing mag-bass noon. Sabi ko doon kay Richard Chard, sino yun? Kasi hawak, alam mo yung hawak pa lang ng kamay sa fretboard. Mm, oo. Hindi pwede, pwede si Batas na target. Sabi niya, Joey pangalan niya. Ayun, hanggang sa ayun, nabuo na. Yeah. Tapos yung adjustment namin sa music, medyo madali kasi alam na nga ni Richard, di ba sa style ng music namin, laging rhythm guitar and drummer dapat yung kabit. Di ba Yeah. reverse kami? Di Mm, ba kasi bass yung kabit, di ba? mm, Sa amin dapat rhythms. Para yung bass tsaka yung lead guitar may sariling galawan. mhm. Ayun, nakipag-coordinate ako sa GG Philippines. Minention ko na sa kanila na parang banda natin to ang nangyayari. Parang hindi man kayo makita sa launch, pangalan natin yung uugong. Which makes sense, di ba? Okay. Okay. Parang anong logic ko, parang Jollibee. Aha. May Jollibee Canada. Hindi, Franchise. o parang hindi man. Pero hindi ko naman gagamitin yung banda as parang i-brag yung, o parang i-maintain ko lang yung, hindi ko alam kung may legacy ko may whatever, pero yun ang term eh. Kasi for me, achievement na rin yun whenever parang hindi kami na-disband ever, di ba? Yeah. Kung darating yung time na may specific budget na tong label para kunin lahat, why not, di ba? Ang gusto ng label kasi, paingayin muna yung pangalan Mm, mm. bago papuntahin yung membro. Kasi kung papupuntahin, hindi naman kami no. Real nila, Talo. di ba? Oo. Talo. So, Oo. it makes sense. So, pero nakakatuwa ngayon, tumutulong siya yung, alam mo yung, iba yung, sa atin kasi ang gig is gig, di ba? Alam mo naman sa underground, di ba? Mhm. Dito parang yung underground nila, next step, maganda. Mas Lalo na may pag may, mas may galaw. mas may galaw, yes. Okay. So paano mo masasabing mas may galaw? Paano siya mas gumagalaw? Mas, parehas yung passion sa underground ng Pilipinas. Mhm. Parehas yung drive. Parehas din yung momentum na binibigay. Ang only difference kaya ako nasabing mas may galaw. First, mas accepted ng komunidad o ng bansa yung music. Yeah. Second, tinutulungan mismo ng record store yung mga artist. Sa atin Okay. kasi kung gusto mo ng magandang gamit, bumili ka, di ba? Yeah. Yeah. Kasi pwede mo i-renta ng 1 day, pwede mo i-renta ng 2 days, di ba? Aha. For that specific night. Kunyari, Aha. gusto mo ng sobrang gandang gitara, pwede mo i-renta eh, Pwede di nga. ba? Oo nga. Oo nga. Ganun 3 nga. days lang. Tapos ang rent value pa niya, hindi mahal. Yeah. Mm. Aside from renta, pwede mong hulugan ng installment. Alam mo yung parang, Ah, doon ko ah. nakita na, tapos yung mga promoters, ah, talagang bibigyan ka ng gig sa bars. Tapos yung mga bar talaga, parang well-ready yung gamit nila. Although, dito ang napansin ko, may tinatawag sa drummer, may tinatawag sila ng breakables. Yeah. Dapat may sarili kang, sa atin kasi, di ba, kahit ako minsan, nanghihiram ako. Parang dito, dapat may sarili kang snare, may sarili kang set of cymbals. Kasi Yeah. makikita mo lang sa stage yung shells eh. Mm, Pero mm. hindi ka mahihirapang magkaroon niya kasi naka-coordinate sa isa, ano yung bansa, ready sa music, alam mo yun? Okay. Yeah, so Mm. mas trip mo yung mga setup ng kumbaga ng mga venue dito. Ganoon. Oo, napansin ko yung mga venue dito, ano eh. Tsaka tsaka dito, music lang talaga eh. Sa atin kasi, ano eh, maraming, sorry for the word, pero maraming kasing gatekeepers eh. Di ba? I don't wanna mention someone, pero pero yung gatekeepers, okay lang sa akin yung kasi discarte nila yun. Pero ang napansin ko talaga dito sa Western country,
Basta mahal, basta gusto nila yung music. Music talaga. Tapos na. Oo, oo. Tapos na yun. Parang, Oo. di ba? Wala akong, Di- wala akong gustong i-mention pero may gatekeepers kasi sa atin mhm. with this parang Ako, ginawa. pansin ko lang sa kumbaga kung ikukumpara mo kasi syempre malaki ang underground sa Pilipinas. Mas madaming Tao. musikero kumpara Oo, dito. So, kapag underground gig, mas sinusuportahan lang din ng kapwa banda. Wala masyadong mga kumbaga mas ang nandun is yung nasa community talaga, 'di ba? mismo. Tapos dahil majority ng mga yan banda, parang pare-parehas kayong kahit hindi aminin ng mga tao, may nandun yung pagiging competitive ng bawat isa eh. So kapag gig, may kita mo hindi kasing wild ng mga casual na tao dahil musikero din sila na parang kailangan, alam mo yun, mas mahirap i-please number one. Pangalawa, syempre may mindset nga na competitive na hindi, tangin na mas magaling kami dyan. Alam mo yun? Medyo ganun eh. So, dito hindi. Naramdaman ko na hindi masyado ganun dito. Bukod na dahil nga sa mas konti yung mga banda, mas maraming casual na nanonood sa mga typical na gig. True, Siguro true ka ganun. dyan. Ewan ko Pero kung ako, yun talaga yun, pero minsan lang naman ako nakasilip, pero yun yung napansin ko. pero ako napansin ko din, tama ka, pero napansin ko din, competitive sila, pero slash appreciative. Dito. Alam mo yun? Oo, yung kumbaga parang, kasi may mga nagkaibigan akong foreign na banda rin, yung Mm. mga nasa metal. Parang, we're the best, ganun yung logic nila. Pero pag may nag-perform na ibang banda, Respect. yung ego nila nawawala. Talagang umi-islam sila. Sa Yeah, atin kasi yeah. Oh, kumbaga, dito mas ang mga tao dito mas appreciative. receptive sa mga banda, Oo. no? Yeah, Mm, nung POT napansin ko 'yan, ay POT tuloy urban dub no isang araw. oo. Hindi siya metal, 'di ba? Kumbaga pero Oo. majority na nanonood syempre Pinoy, Oo. pero may mga ibang lahi, pero makikita mo yung Mismo. ibang lahi na parang alam din nila yung mga kanta na kumbaga Mismo. ini kung paano nila enjoyin akala mo alam nila talaga yung music at yung banda. Oo, yun. Yun. Yun Di mismo. ba? Kahit, Oo. feeling ko kahit di nila alam yung kante. Basta Yes, feel nila. basta okay sa kanila, titripin nila 'yan. Mismo. Yun ang napansin ko. Yun ang Oo, napansin no. ko. So Minsan pag nanonood din ako ng mga underground na gig, ganun sila. yeah, ma-realize mo rin talaga na oo nga naman talaga, no. Hindi mo naman kailangan malaman ng isang kanta para ma-enjoy. Yung groove lang eh, yung flow eh, Oo, di ba? music lang. Kumbaga, Music para ka lang. lang nakinig sa Mismo. radyo at may narinig kang bagong kanta, tapos sinakyan mo lang, ganun lang din, no? Yeah. Oo nga, hindi mo kailangan maging alam yung kanta. So lalo na para sa mga sa ibang casual din na pumupuntang gig o nakikinig ng tropang banda na music, parang hindi nyo naman kailangan malaman yung kanta muna bago nyo masabi na maganda eh. Di ba? Pwede nyo lang pakinggan lang talaga at enjoyin eh. Di ba? Parang ganun. Astig, no? So And yung launch nyo, kailan ulit to? actually, ang launch namin, actual date is June 28 at the Rockpile. Rockpile, 7:30. June Punta ka. 28. Ano Oo, yan? punta ka. Magkita tayo doon. Oo, yun ang plano. June So, 28, ang Rockpile, Sabado yan. Sabado, ang Yeah. nangyayari sa yung last Saturday ng June. So, yun, ready ng label yung area, whatever. Sabi lang sa akin, i-promote mo sa Filipino community. Kasi nga, yun, para nakapagtulungan ako sa mga Pilipino. Kasi ang point nila kasi, pag nagulat, singit ko, nagulat sila, meron pala, marami daw palang Pinoy na metal na ganong style. Kasi alam nila, may pumupuntang Pilipino rito sa Canada. Pero, yung mga nasa urban dub level, di ba? Yes, yes. Yung mga, Mas yung nasa, rock, mas rock. mas, hindi naman sa masara kasi yung ibang mas mabigat nagpupunta rito pero nasa higher level. Yung nasa Yeah, radio station power. yeah, So, nung nakwento ko, tapos nakwento ko ibang mga tropa nila, parang, katulad na Sir Paul, sabi nila parang, meron palang Pilipinong gano'n. Alam nila yeah. may Pilipinong metal dito, pero yung, di ba? Hindi nila alam So, na ganun ka, kumbaga active kagaya pa nyo din. na may ganung klaseng metal sa So, Pinas, ganun. sabi, really, tumagal na kayo ng 32 years, parang, Yeah. gano'n yun, yun, ba? Sabi ko, oh, kasi yun, hanggang sa, for me, achievement ito ng Filipino metal. Kasi, ako lang man yung nagre-represent ng launch. General pa rin naman kasi from the start andun ako. Kumbaga alam, tsaka blessed to ng banda. So ang tanong ko, yung genital sa Pinas,
Active pa rin yun. Sino pumapalo sa kanila ngayon? Before ako umalis, nakausap namin si Jorem. Si Jorem ng Okay. Jorem ng fuck. Kabanda sila Neil Baluka. Imperium. Oo, Imperium. Imperium. Si Jorem. Oo. Yun. Parang sabi ko, baka pwede mong paluan. Although si Jorem, ibang level na drummer, magaling. Sabi ko, i-simplify mo lang kasi ang style ng General, hindi naman siya yung pang superhero eh, pang super team eh. Yeah. Parang San Antonio Spurs ang style namin eh. Yung player, hindi ganun katibay pero as a team lalaban. Alam mo yun? Ah, Ganun okay. yung logic. Ganun yung Yun ang logic ng analogy mo dun, ah. analogy ko Okay. sa amin. San Antonio Spurs, ah. Super team kayo, pero hindi pero tatalunin namin kayo. Parang ganun yung logic ko sa amin. Okay. So, whatever happened to the music, dapat may kanta kami, may chorus, may verses, may space kami para sa lead guitar. Kailangan yung kanta ni JB may espasyo. Hindi ko na need, sabi ko sa sarili ko, Reggie, sabi ko, Mark, Bason, sabi ko sa kanila, Brian, hindi natin kailangan sabihin na astig yung makikita nila, masaya tayo, masarap. Yeah. Yun ang hinahabol ko sa music namin, yung masarap. Sarapan, sarapan. Sa harapan ako. Oo. Tapos Hindi yung magaling ako. hindi namin kailangan. Yun nga ang logic ko to San Antonio's first Yeah. thinking. Okay. So, good luck sa gig. Sino mga supporting acts mo doon? Supporting acts namin doon is si Andy Lim, Trigger X. Okay. Actually, dalawa band din, Trigger X, saka Noisy Toys, pero Trigger X ang nakaline up. Tapos yung bandang Hit, hindi ko pa sila na-meet, pero may Pinoy daw yun. Ano Medyo pangalan? kilala rin. Hit, Heat? Heat, Hit. Heat as in Miami Nagtutour, Heat? yeah, Miami Heat. Nagtutour na raw yun sa US, ibang part. Okay. And then, Orbiting Death Ray, Mhm. Canadian band siya. Ang tugtugan naman niya parang mga punk na may halong metal na maingay, ganun. Okay. And then, yung No Remorse, parang madalas sila sa Rockpile, para silang 80s band. Yeah. Mga classic, ganun na 80s band. Tapos, Waiting on Mercy, yun mga Pilipina yun. Waiting on Activist, Mercy, napanood ko nung Urban Dub, tumugtog sila. yan. Tapos, Ah, kasi ah. yung guitarist nila si Adrian, kaibigan ko dito yun. Siya yung una ko nakilala. Yeah. Tapos, nila na Crimson, sina Gian. Tapos, and then, Gian Hagong. Gian, Agong, yeah. Okay. Crimson. Okay. Nila yun. So, yun, 5. Tama, kami yung pang-anim. Yun yung Solid. official lineup. Okay, So, solid. namin. Solid. Tapos, yan. Ngayon, ang mangyayari, um, sa 28, may adjustment man, pero show mag-start ng 7:30. 7:30. Gaano kahaba set ng mga supporting acts? Tinatarget namin, depende sa flow, pero kung kinocompute ko, kaya ng 40 minutes. Kasi yung pa pala napansin ko dito, Puta, idol, parang gig ng Pilipinas yung ginagawa mo, pare, ah. hindi, para nga, pero kasi ang napansin ko dito, ang bar, may disiplina. Hindi dahil iniiksian, may disiplina sa oras. Natatapos ng alas 12, di ba? Yeah, Napansin mo? yeah. Sumasunurin sila. Oo, Oh, hindi sa atin kasi hanggang umaga, di ba? Dito, yeah. natatapos yung venue. So, kinompute ko 30 to 45 minutes isang banda. Okay. Ganun yung flow. Para lang Oh, tumapos. Kasi, ano pala, hindi talaga uso dito yung not unless yung event is designed para maging overnight, di ba? Hindi. yeah. Talagang bars na nasasarado ng alas 12. Yeah, hindi siya, ano yun, hindi uubra dito yun, yung ganun. Oh, hindi bro. Kaya nga, Oo. Alam mo kung no kaya, stig, pare. Sipin mo nung last Saturday, tumugtog Urban Dub. mm, Tas yun nga, yung mga supporting acts, mga taga dito, di ba? mm, This weekend, pupunta si Jonela ba yun? Jonela. yata, hindi ko kilala, pero, Jonela. Oo, yun. Pupunta siya. Hindi na natin naabutan eh. Wala na tayo dito, wala na tayo sa Pinas na sumikat eh, di ba? Pero si yun nga, Jonela, oh, tutugtog sa Pickering ata. mm, Tapos sa 21, meron kaming event din. Battle rap ng Toronto ng mga Pilipino. May eksena kami. So, maglilipad sila ng isang taga Denver. Ililipad nila dito para bumatil. Tapos may mga performances. Magra-rap din ako. Ganon. Tapos sa 28, pare, launch nyo. Isipin nyo yun. ah Isang buwan, puta 4 na Pinoy events dito sa Canada. Dito sa oh, Ontario.
sa Metal, Toronto di ba? area, no? Oo. Napaka-solid. Astig lang na parang Oo. pwede. Ako kasi nakikita ko na pwedeng pwedeng mas dalasan yung pagtugtog dito at merong support talaga ng community. So pwedeng palakihin. Mismo. Totoo yun. Astig. Gusto nga So eh. Kaya, tsaka kaya natin eh. Alam mo, na-feel kaya ko to eh. natin. Kaya ng Pinoy kumumpit sa foreign. Ang lamang lang talaga ng foreign, maganda kutis nila. Design yung kutis nila Hindi, para sa metal. actually, ako Really na, di ba? hindi ko na nga naiisip na kaya natin tumapat sa foreign eh. Parang hindi ko na siya nakikitang comparison eh. Hindi na kailangan ng comparison. Pero tayo, maraming Pinoy dito, pwede na tayo gumawa ng eksena ng atin. Yes. Tapos yung sa dami ng Pinoy dito, pwede tayo makagawa ng community ng, alam mo yun, pwedeng mabuhay. Pwedeng mabuhay. Di Totoo. ba? Eh, Yun yung, ang tinutukoy ko lang kanina, na parang yung mga Pinoy natin sa Pilipinas, kung tutusin, sounding foreign na rin. Kaya ang oh, lamang lang talaga ng foreign, yung itsura nila, parang design sa, biniyayaan talaga ng metal, di ba? Alam mo yun? eh, Kahit, kasi sa kahit, kanila nagsimula, so yun yung prototypical na itsura ng metal eh. oo. 'Di ba? Kahit, Pangalawa kasi malamig, mas malamig dito to. So yung forma mo pwede kang mas metal eh, 'di ba? oo. Totoo yun, Ganun. mas malamig. Oo, yan, sa Kaya nga, lamig eh. Pero nakakatawa. Sa atin kasi, shorts lang, pwede na eh. yeah, Dito, yeah. kahit anong leather jacket lagay mo, hindi effective. Eh, Mismo. walang bearing yung init eh. Oo, kaya kumbaga kaya ganun yung itsura ng metal, 'di ba? Kasi galing sila Oo. sa malamig, 'di ba? So, ano, tsaka ano lang, syempre yun nga gaya ng sabi mo na simula. Dito kasi mas accessible ang high-end na gamit. Mas may buying Mismo. power din ng mga tao. So, alam mo yun, mas madali makauto yung tunog dito. Di ba? Pero kung isipin mo Maka-adjust. pare, ganun din naman kagaling yung mga nasa Pilipinas kung hindi pa mas magaling, 'di ba? Mas magaling pa nga yung iba eh, 'di Mas ba? magaling pa Pinoy. Oo, Oo, totoo. totoo lang eh. Iba yung pulso ng mga Pilipino eh, 'di ba? Napapatunog kasi ng Pinoy ng maganda kahit sa simpleng amplifier. Yes, Di mismo, ba? mismo. Oo. Tsaka Hindi. parang yung iba yung kaluluwa lang ng Pilipino eh. Iba yung sarap ng patunog eh. Parang ano talaga eh, emotional eh. Ramdam mo yung music eh, parang gano'n. Yun. Tapos, Idol Mark, i-mention ko na rin pala. Yeah. Merong Pilipino dito kasi na nagbuo na duo. Ano sila, easy listening folk country. Oh, Name ng banda nila, Sunset and Paradise. Sunset and Paradise, ah. Oh, and ang member nun si Miss Elizabeth Hunt and si Joanne. Mag-release sila ng album. Yung 8 to 9 songs nila, ako lahat nagsulat. Gusto Oh, ko lang i-mention. Ibabro ko solid yan. ah. Nagsusulat ka para sa kanila? Oh, so mali, ongoing na yung album. Lahat yun, 8 songs. Meron na silang nilabas na B-sides, 2 songs sa Spotify, sa Facebook. Yun, ako nagsulat nun. So, watch out yun, Sunset. And yun ang dream ko talaga, Ano? makapag-write ng isang full album ng easy listening acoustic. Pare, ako sa totoo lang din, isa sa mga goal ko yan bilang isang musikero. Uh, Makasulat ng kakaiba na, alam mo yun, hindi ko nakasanayan na tol. Kunwari, love song. Never ko mm, siya nagawa. Pero parang minsan nakakarinig ako ng magandang love song. Naisip ko, putang ina, sa buong buhay ko, kakayanin ko kayang makapagsulat ng ganon. Parang gano'n kaya kaposible para sa akin, no? Ikaw nagawa mo na, pare. Nagawa ko yan. Doon ako Stick. naniniwala na hindi mo kailangan alam na maraming chords o virtuoso sa chords. Kailangan mo magaling kang gumawa ng melody. So, hindi ko sinasabing maganda yung kanta, pero I made it. Nakagawa ko ng 8, 9 songs on its way na target ng i-release yung album before December para winter ready. Alam mo yung Solid. winter ready? Yung, yeah, so the name ng banda, Sunset and Paradise. From, from guitar, lyrics, melody, and arrangement, ako lahat. Putya, no? Babrag ko lang kasi ako talaga. Yeah, solid, solid. So So, yung itong Sunset and Paradise? yes, ang name ng banda. Sunsets o Sunset? Sunset. Sunset and Sunset. Paradise. Meron sa Spotify nito, no? Meron, oo. Sige, spatan ko yung mamaya, Sunset. pare. So, Solid, so solid. ang mangyari, so, na-achieve ko din yung dream ko na parang long dream ko talaga na nasa album ko na gano'n. Okay, So, solid. di ba, Congrats, nakakatawa. pare. Support nyo rin ang Sunset and Paradise. Yeah. Yun yung naging result ng pagiging isa ko dito. Tapos, nagkaroon ako ng magandang acoustic guitar. Parang Solid. Yeah. na-inspire. Yeah. Oh, Pero again nga, kumbaga, ah, sarap.
Nice. Solid pare. Congrats ulit doon. Pero ngayon, after mo i-launch tong Genital, ano ang plano mo? After namin i-launch ng Genital, actually wala pa kaming concise na plano kung ano yung susunod. Pero kung titignan namin kung saan naagos. Ito lang sasabihin ko sa iyo, pare. Pagkatapos ng launch, humanap na kayo ng bahista dahil magiging busy kami nila Joey. wag mo nang wag mo nang hatian oras ko kay Joey, oh. Sige, sige, sige. Hindi, ano Hindi, lang naman loko lang. talaga. Siyempre, depende naman sa kanya yun. Pero, Hindi, for the launch lang talaga to. Kumbaga ah, parang nakipagtulungan, naging kaibigan ko para ma-launch. Saka we want to make this launch na parang maayos. yeah, We'll yeah, do our best para maging maayos to. Tapos after nun, tignan natin kung ano siya tayo dalhin ni Batman yeah. tsaka ni Iron Man. So one step Solid. at a time. Oo nga. Okay. Pero, pero Puta. nga, June 28 sa June The Rockfile. 28 sa Rockpile Genital Grinder album launch, anthology. Pwede ko bang pakita? Kasi para Oh, makita nila kung ano yung tsura ng cover. One oh. sec, idol. Dala. Kukunin ko lang. Yun. So sa lahat ng mga nakakanood nito na taga Toronto at GTA, pare, spatan nyo, kita-kita tayo doon. At sa lahat din ng mga nanonood dito na nasa Pilipinas na may paki sa metal, merong gantong galaw dito. At sa lahat ng nanonood na walang paki sa metal, siguro oras na para silipin nyo rin dahil yun nga, hindi naman kailangan maging metalhead para makinig ng metal. So para lang ma-enjoy nyo, silipin nyo, di ba? Malay nyo matuwa kayo regardless sa genre, kung ano pa man. So yeah. O, ano, Ito, Tyron? ito yung CD niya, a Canadian version. And then pag in-open mo, ito yung pinaka-CD. Yun. Yan na. Then, yung cover niya, ito. So, ang main cover niya, diba, ito. Since ginawa namin, ito yung anthology namin. Pag in-open mo siya, may iba-ibang covers. Oh, So, ito yung damn good na remix version na nilabas namin sa cassette tape noon ng Under the Throne Records. yeah. Ito yung cover ng Welcome to Our World. Mm. Ito yung Tricinium. And then ito yung sa The Purple Masters. Puta So, na. kahit ano gamitin mong cover, pwede. Oh, ang galing, no? Pero 18 so kung gusto mong gamitin cover, kung puti, pwede rin. Stig. Galing, galing, Tapos, galing, galing. tapos sa inside, paano? Hindi, sige, sige. Pakita mo muna. Sa inside, ito yung mga teachers na naging member Membro. ng member ng Genital Grinder Oo. through time. Yeah. Yan. So, Damn. and Sino then dito nakaisip niyan? Kanino idea na ganyan? sa akin, Galing, idea. galing Parang, pare. Astig. tapos ito yan sa loob. 32nd year anniversary release namin. Yeah. Astig, astig, astig. Yeah. So yun nga, nakakatuwa kasi parang anthology namin na ng pero on a different level, di ba? Okay siya. Oo, oo. Yeah. Yun sa, Kung anong album mo gusto. oh, Yeah, di kung ba? anong Parang album mo gusto. Solid. na-cover. Galing. Astig, Yan. astig na idea yan, pare. Tsaka, yun. Nakakatawa din. Hindi, alam mo, masaya na ako nung nagpe-play lang sa Android ko lang tumutugtog, pero hindi sa Pilansa. Nung napunta ko rito, hindi ko na-expect yung titadhana, nakachamba ko. Nakachamba Yeah. talaga ako. Di ba? Solid. Sino ba naman hindi kikiligin, di ba? Oo naman. Tangin na. Congrats kung Yan. ganun, pare. Salamat Solid. tayo. Tuloy-tuloy lang tayo pare-parehas makipag-sapalaran dito at sana puro success ang ating maabot. Yeah. Alam mo, nabanggit ko sa isang interview, idol, sa isang Filipino tip, sabi ko, ang hirap ng buhay dito. Hindi, May mga nakita akong clips niyan, Filipino TV oh, na ano mo na interview. Okay, go alam mo, kwento mo idol, na. boring talaga dito, malungkot. Yun yung term. Alam mo yun, in a sense, kasi Yeah, 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 yeah. yung competition level na sinasabi kong boring is being isang nasa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ang daming two battles na word. Yeah. Kahit late at night na pinagagawa ka pa eh. Ah, Dito, totoo 'yan. dito kasi pag tumuntong ang alas 10 ng gabi, parang tapos na yung araw. Mm. Ready for Mm. the next day. Pero, slowly, ma-adapt mo rin. Iba rin talaga binibigay ng bansa. Achievable lahat. Yeah, Achievable totoo. lahat, di ba? Yung Oo. owning something from musical instrument, kahit anong bagay, ang dali. Mhm. Tatabawin mo lang. Sa Yeah. atin kasi parang,
oy, kailangan bonus na. Bibili ako ng gamit. Diba ganun? Mhm. Ito hindi. Ikayod mo lang. Pero, yun nga, boring lang talaga. Wala kang pupuntahan eh, di ba? Yun ang kapalit. Oo, medyo pupunta ka Toronto mismo, punta ka sa city, sa downtown, Oh, pero iba yung nakasanayan natin eksena sa Pilipinas. Masyadong ano yun, kumbaga rock and roll talaga yung Pilipinas, pare. rock and roll talaga. Yun Oo, ang third sarap. world yun eh, di ba? Third world tayo doon, Chong. Kaya Eh, nga masaya pero talaga. dali, mukhang may gagawin ka na. Oo, ano kami, may ensayo kami mamaya. Okay. O hindi na rin Mark, kita iistorbohin, salamat. pare, at baka tuloy ka na sa araw mo. Sige, salamat Mark. Salamat din, Um, Tyron, at ako Pagbigyan mo na kung isa sa mga... niyaya mo ako, mapromote ako. Oo naman, pare, kung ano matutulong ko, di ba? At yun nga, isa na ako sa mga unang magko-congratulate para sa successful na launch. Kahit hindi pa nangyayari. Naniniwala ako. Di ba? Yun lang. Thank you sa oras, pare. Thank you, brother. At that's it. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Peace, pare.